Sabi nila, pag kabilugan ng buwan ay nagpapakita at o lumalabas ang mga aswang, tiktik or sigbin or wakwak. Yan ang tawag nila sa ibang uri ng aswang o tiktik at saka wakwak. Sa isang liblib na lugar sa Capiz, nakatira si Melba. Kasama niya sa isang bahay ang kanyang tatay at nanay, na isang magsasaka ang kanyang tatay at ang mga kapatid naman ay nasa tabi lang din ng mga bahay nila. Ang bahay ni Melba ay kung tawagin ay ayun ang family house. Sa isang purok sila lamang yung nasa dulo ng baryo. Mula sa bayan ay papunta kina Melba ay may dadaanan kang mahabang walang mga punong kahoy bago mangarating kina Melba. Pero yung mahabang kakahuyan na yun ay kinakatakutan nila kasi ang sabi nila may mga iba-ibang nagpapakita at minsan doon ang daanan ng mga aswang. Isang gabi, hindi sa sinasadyang magpagabi si Melda ang kanyang kapatid dahil wala nang sakyanan noon ay nakasakay ng motor si Melba at kanyang kapatid na si Ando. "Bilisan mo, Ando," sabi ni Melba. "Oo, ate, bilisan natin kasi lalabas na sila. Lalo na't kabilugan ng buwan ngayon." At yun nga, nung paraan na nasa kalagitnaan na sila ng kakahuyan, may biglang dumaan na asong puti. Hindi pinansin masyado ni Melba kasi alam nila na mayroon talaga silang makakaharap na aswang, pero ang hindi alam ni Ando ay may dalang panlaban si Melba sa aswang na iyon. Tapos nung katapos biglang nawala ang aso, mabilis patakbo nila sa kanilang motor ay biglang may humarang na kalabaw, kaya lang hindi nila alam kung bakit humarang. So tumigil si Melba. Maya-maya nung tinaboy ni Melba, bumaba si Melba, tinaboy niya ang kalabaw, ay naitaboy naman niya. Pero ang problema na nila ni Ando ay hindi na nila mapaandar yung motor. Aywan kung bakit kasi bago naman yung motor. Pero medyo nakalagpas na sila sa kalagitnaan ng kakahuyan noon. Maya-maya may naaninag sila na pasalubong sa kanila na magandang babae. Napakagandang babae, nakaputi siya, nakangiti sa kanila. Pero alam ni Melba na iba iyon. Si Ando ay hindi malaman kung anong gagawin. Pero sabi ni Melba, "Ando, may pang-ano tayo at magmasid ka sa likuran," sabi ni Melba. Nung malapit na yung babae, nag-ibang anyo ito at biglang naging aswang. Ang aswang sa kanila ay yung nananaliksik ang mata at parang may pangil pero hindi mo siya makita yung pangil. Ang ginawa ni Melba, nilabas niya yung nasa bag niya na buntot ng pagi at doon hinampas niya yung babae at bigla itong nawala. At pinaandar naman ni Ando ang motor at umandar naman at dali-dali na silang umuwi. Mabilis ang takbo. Nang makarating na sa kanilang bahay ay kwento ni Melba sa kanilang magulang ay sabi nila, "Oo, natsambahan nyo yan dahil talagang mayroon dyan at laging dyan sila nag-aabang." At kilala daw ng mga magulang nila yun, kaya
kahit sila ay may mga buntot pagi na yun ang sinasabi at tinuturing nilang panlaban sa aswang hanggang sa ngayon na kasalukuyan. Si Melba po ay nakilala ko si Melba noong nagkaibigan kami. Ang kanyang pangalan ay sadya ko talagang iniba dahil siyempre ay sa pagkakakilanlan at ayon sa kanyang kwento ang mga ito.